Ang magandang umaga sa bawat isa. Inaaniyahan ko na buksan natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po akong basahin po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay isang verse po lamang sa umagang ito. At yan po ay makikita natin sa Genesis chapter 3 verse chapter 3 verse 15. Pero sige, basahin na po natin yung verse 14 para po meron po tayong idea. Genesis chapter 3 verse 14 hanggang verse 15. Kung inyo na po nakita sa inyong mga Biblia, inaaniyahan ko na tayo po ay magsitayo para or bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Sabi diyan, The Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and above all the beasts of the field. On your belly you shall go, and thus you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito kami po ay muli lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sadyang napakabuti niyo po sa amin. Sadyang hindi po namin kayang ikumpara sa anumang bagay sa mundong ito ang inyong grasya, ang inyong pag-ibig, at ang inyong katapatan sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, dahil muli dinala niyo po kami sa lugar na ito upang patuloy na sumamba, upang patuloy na magpasalamat, upang patuloy na itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy ka pong mangusap sa buhay at sa puso ng bawat isa sa amin. Maging warning nawa ang aming pong salita, ang inyong salita na maririnig namin, maging encouragement din ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po yung mangusap sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Okay, so again, ako po ay bumabati ng isa magandang umaga sa bawat isa and Happy Lord's Day, Lifehouse Church. And Merry Christmas sa bawat isa. It's December 1 po, mga kapatid. Ito po yung first day ng month ng December. So kung bibilangin natin, 25 years, tagal, no? 25 days na lang. 20, biglang tumagal. Or 24 days na lang ay Pasko na. No, ready na po ba ang inyong mga regalo dyan, no? So, yan, talagang marami po ang excited sa pagpasok ng month ng December. Marami ang excited. Bakit? Bakit? Kasi ito yung buwan ng pagbibigayan. Tama po ba? Ito yung buwan kung saan bumabaha ng maraming pagkain. Yung diet natin ay kalimutan muna natin. Next year na ulit, ilagay natin sa natin yan. New Year's resolution, yung diet natin. Cancel na yan ngayon. Kasi December na. So, ito din yung month na pinakahihintay din ng marami. Bakit? Ito yung bigayan ng 13-month pay. No, ito siguro marami sa atin kumakanta na ng kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. No, so marami ang excited sa month na ito every December and ako naniniwala lahat tayo ay excited. No, excited tayo lahat kapag dumarating po ang buwan ng Disyembre. And lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay believer sa ating Panginoon, ito ay napakahalaga para sa atin dahil bagamat ito yung nakasanayan ng pag-alala natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ito rin yung panahon kung saan talagang alam natin sa puso ng bawat isa sa atin that there is one point in time kung saan ipinagkaloob ng ating mapagmahal na Diyos ang kanya nag-iisang anak para tayo ay i-redeem, para i-redeem yung kanyang creation, para i-redeem yung kanyang mga people. So ayan po yung isang
katotohanan. This plan of redemption is already, mga kapatid, this plan of redemption is already set even before God created everything. Naniniwala po kayo dyan? No, yung pong plan of redemption ng ating Panginoon, yan po ay nakahanda na. Inihanda na po yan ng ating Panginoon bago pa man likhain niya ang anumang bagay. This redemptive work of God is ordained before the world existed. Bago ka palikhain ng Panginoon, meron ang plano kung paano kanya tutubusin. Na mamaya malalaman natin kung bakit ba nagkaroon ng ganitong plano ang Panginoon para po i-redeem yung kanya mga tao. No, inihanda na ng ating Diyos ang kanyang mabuting plano upang maranasan natin ang kagandahan ng kanyang walang hanggang grasya para sa atin. No, imagine that, mga kapatid. Inihanda na ng Diyos yung kanyang great plan, good plan para po sa bawat isa sa atin, para ma-experience natin yung kanyang pag-ibig, para ma-experience natin yung kanyang grace. No, ito ay upang ipahayag sa atin sa pamagitan ng isang pangakong kaligtasan, no, dala-dala ng ng nag-iisang tagapagligtas at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung grasya na yon, yung pag-ibig na yon, yung pangako na yon na ibinigay sa atin ng Diyos, yan ay nakamtan natin, ipinagkaloob sa atin, dala-dala yan ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, ito po yung ating pag-uusapan sa ating series for this month. No? Yung pong series natin, pinamagatan po natin yan, ito pong series na ito po yung pag-uusapan natin sa buong month ng December. No? Diyan po nakalagay, ang title po ng series natin is The Promise Made Flesh. No? And in this study, we will talk about how the promise of the Messiah in the book of Pentateuch or Torah made flesh and fulfilled in the birth and incarnation of Jesus Christ. So titignan po natin dyan, simula Genesis hanggang Deuteronomy, kung ano nga ba yung pong pangako ng Panginoon na kung paano ipinagkaloob ng Panginoon yung kanyang pangako doon sa Pentateuch at paano ito nagkaroon ng katuparan sa panahon ng pagkasilang at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus para sa atin. At to begin this series, mga kapatid, we will look at the very first book of the Pentateuch. No? And kagaya po na nakita natin, na binasa natin kanina, binasa po natin is yung book of Genesis. So diyan po tayo magsisimula. And sa book na ito, makikita natin yung unang pagpapahayag ng ating Diyos ng kanyang pangakong pagliligtas sa bawat isa sa atin, and we can see that promise nga doon po sa binasa natin kanina. No, and before we dive in po sa passage na ito, no, atin munang balikan ano nga ba yung nangyari before nung promise na ito, upang makita natin ang lubusan, upang maintindihan natin ang lubusan kung bakit nga ba inihayag or nagbigay ng promise ang Panginoon para po sa atin. No, kung titignan po natin, kung babalikan po natin ang konteksto po ng ating pag-aaralan, makikita po natin yan doon sa very first chapter ng book of Genesis. Genesis chapter 1 and 2, makikita po natin, doon po nakasulat kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung paano ang Diyos na si Yahweh ang naging sanhi, naging dahilan ng pag-exist ng lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito. Everything that we see, everything that we touch, everything that we feel, yan po ay lahat ay created. Yan po ay nagmula at nilikha ng ating triune God. No? Our triune God was, kumbaga, kinreate niya ang lahat ng ito, amazing and perfect para po sa bawat para sa bawat isa sa atin. No? Yan po yung isang katotohanan na ang lahat ng bagay ay hindi nagmula sa wala. No? Ito pong book na sa Genesis, ito po ay dinidebunk, the scripture debunk, ito pong idea, yung belief system na ang mundong ito ay nagmula sa isang malaking pagsabog.
No, na ikaw ay nagmula sa isang unggoy. Papayag ka ba nagmula ka sa isang unggoy? No? Di ba? Yan po yung sinasabi, yan po yung paniniwala that tayo po ay nag-evolve mula dito sa pagsabog na ito, pero sa katotohanan at ang katotohanan, sinasabi ng salita ng Panginoon ay tayo po ay kinilikha ng Panginoon. So pinapawalang bisa nito, yung pong paniniwala na ang universe, ang lahat ng bagay ay produkto ng pangyayaring ito, nung pagsabog na yon. And we strongly believe as Christian, as believer, bilang mga mananampalataya, bilang mga taong may takot sa ating Diyos, that we are living sa mundong ito, and we believe that all these things are created by our sovereign and powerful God. And when God finished all His work, doon po sa Genesis chapter 1 and chapter 2, nung natapos na po ng Panginoon yung kanyang creation, nung tinignan niya ito, He was so pleased. At ano sabi ng Panginoon? He said, it was very good. Yung creation niya, sabi niya, dahil siya ang lumikha nito, dahil ito ay nilikha ng perpektong Diyos, ng makapangyarihang Diyos, siya mismo, personally ang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, after niya i-create ang lahat ng bagay, it was very good. That means, nung nilikha ka ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, napakaganda at napakagwapo na nilikha kong ito. No? Ang lahat ng nilikha ng ating Diyos ay nabubuhay. No? Kung titignan natin again doon sa Genesis, ang lahat ng nilikha ng ating Diyos ay nabubuhay ng mapayapa. Nabubuhay na mayroong pagkakaisa. No? Kung babalikan natin yung garden, no, maging ang unang tao na nilikha ng Diyos ay maaayos ang pamumuhay. Namumuhay si Adan at Eva ng malaya at kasama ang presensya ng ating Diyos. Personally, nakakaniig nila, nakakasama nila, nakaka-fellowship nila ang ating Diyos. Noong panahon po doon po sa Garden of Eden, nabubuhay sila ng mayroong kabanalan dahil nilikha sila ng Diyos ng mayroong kabanalan sa harapan ng ating Diyos at mayroong pagsunod sa ating Diyos. Ganun po kinreate ng Panginoon si Adam and Eve. At dahil doon, dahil dito, binigyan ng Diyos si Adam ng authority na pamunuan at pangunahan ang lahat ng nilikha ng Diyos. No? At kasama na dito ang kanyang asawa na si Eve. No? Nung sinabi ng Panginoon nung binigay ng Panginoon ng authority si Adam na pamunuan, pangalanan ang lahat ng bagay na makikita niya, ang lahat ng mga hayop na nandoon sa garden, sinabi ng Panginoon na hindi nararapat para kay Adam ang mag-isa. Kailangan niya ng partner. No? Kaya binigay si Eve sa kanya. No? And the story, alam po natin lahat kung ano nangyari. Pinatulog si Adam, kinuha yung tadyang sa kanya, and then doon, from that, kinreate po si Eve. No? And then, lahat ng yon, from Genesis chapter 1, chapter 2, lahat ng yun maayos, maganda, pleasing, glorifying sa harapan ng ating Panginoon. And then Genesis chapter 3 came in. At dito na po nabago ang lahat. Dito na po nasira ang lahat. Mababasa po natin ang isang detalyado dito po sa Genesis chapter 3, mababasa po natin ang isang detalyadong salaysay kung paanong pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at kung paanong bumagsak sa pagkakasala si Adan at Eva at kung paanong pumasok ang kamatayan sa bawat isang nilikha ng ating Diyos. In Genesis chapter 3 verse 1 to 3, makikita po natin, mababasa po natin na ginamit ni Satanas ang ahas para i-deceive si Eve. Tama po ba? Sa paraang hindi po nila akalaing magiging sanhi ng kanilang pagkakasala sa Panginoon. Ginamit mismo ng ahas yung pong word ng Panginoon para i-deceive si Adam and Eve. Tinwist nung ahas
yung pong katotohanan ng salita ng Panginoon para lokohin at para magkasala si Eva at si Adan or si Adam and Eve. Again, ginamit ng ahas or ni Satan ang salita ng Diyos para dayain, para lokohin si Eva. Dahil dito, nagkaroon si Eva ng pag-aalinlangan. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos at sinuway ni Eva yung pong utos ng Diyos sa kanila. Makikita natin yan doon sa verse 7 and verse 14. Nandun po nakasad kung paanong sinuway ni Adam and Eve ang utos ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Nung Adam and Eve doubted God's word and fall to Satan's trap. They let go the truth and embrace the lies and deceitfulness of Satan. Yan po yung katotohanan. Yan po yung nangyayari sa panahon po ni Eva. Kaya po tayo po ay bumagsak sa kasalan. Because of their disobedience, sin entered the world. Adam and Eve suffer the punishment for their sin. No, nakita natin yan. We saw the devastating consequences of the sin that they had done. Nakita natin kung paano sila pinalayas ng Panginoon sa garden because of their sin, because of their disobedience sa harapan ng Panginoon. And alam nyo, dito po sa passage na ito, makikita din natin kung paano sinubukan pa ni Adam and Eve. Sinubukan pa nilang itama yung nagawa nilang pagkakamali by clothing themselves. Nagtahi sila ng dahon at sinuot nila sa kanila. Sa pag-aakala, because the reason why ginawa nila yan because they realized they sin against God, against the Holy God, and akala nila sa pamagitan ng ginawa nila, sa pamagitan ng sarili nilang pamamaraan, ay matatakpan nila ang kasalanan ng kanilang ginawa sa harapan ng ating Diyos. Yun po yung akala nila, and that is true. Sa panahon po natin ngayon, akala po ng mga maraming tao, mga hindi mananampalataya sa Panginoon, gumawa lang ako ng mabuti, okay na. Gumawa lang ako ng tama sa harapan ng tao. Maging mabuting tao lamang ako, makakapunta na ako sa langit. Akala ng maraming tao na kapag ikaw o siya ay nagsimba tuwing linggo ay okay na, pero hindi po ganon ang sitwasyon. Nung panahon po ni Adam and Eve, ganon po yung ginawa nila. Gumawa sila ng paraan para takpan yung karumihan, para takpan yung nakedness nila, pero sa mata ng Panginoon, sila ay makasalanan. But again, makikita natin, but God being a holy God and a righteous and just God, He punished them by driving them away in the garden and cursed them with pain and suffering. So kung tiisipin natin, paano nga ba tayo nagkasala? Yan po ay minana natin sa ating ninuno na si Adan at Eva. Kaya lahat tayo, simula pa lamang na nasa sinapupunan na tayo ng ating mga magulang, tayo po ay makasalanan na sa harapan ng ating Diyos because we have that inherited sin mula kay Adam and Eve. Again, that is the devastating consequence of their sin. Hanggang ngayon, nagsasuffer tayo dito because of their disobedience, because of their trespass against the Holy God. Sin and death entered the world and contaminated the perfect creation of God. Narumihan, nasira, nadungisan ang perpektong nilikha ng ating Diyos. Pero kahit na ganon, kahit na pinarusahan ng Panginoon si Adam and Eve, meron siyang ibinigay na pangako sa kanila. Meron siyang binigay na pag-asa sa mga nilikha niya, especially sa mga tao, sa mga generation na paparating. Meron po siyang binitawang pangako para sa kanila. There is the good news na pinangako ng Panginoon. Meron pong pag-asa para i-redeem yung pong
creation. There is a promise of redemption through the Messiah and the Savior for our hopeless condition, mga kapatid. This is why, and this is God giving and preaching the first gospel na mababasa natin sa salita ng Panginoon. In Genesis chapter 3 verse 15, makikita natin that is the first gospel na makikita natin, mababasa natin sa ating mga Biblia. Imagine, ito po ay time pa ng creation, the very beginning of time, because God is sovereign. Alam niya ang lahat ng bagay. Nakita niya na, alam niya na magkakasala si Adam and Eve. Hinayaan ito ng Panginoon at gumawa siya ng solusyon para mas maipakita niya sa bawat isa sa atin kung sino siya at kung ano siya, kung gaano siya kabuti at kung gaano kalawak ang kanyang grasya. God Himself preached the first gospel. That is through the seed of the woman. And ito pong promise na ito is na-fulfill sa panahon po at kapanganakan at kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Now again, kung basahin po natin yung ating pong passage, sabi po dyan, Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Now marami po sa mga Bible scholar, mga kapatid, marami po sa ating mga early Christian fathers ang naniniwala na this passage ang, kagaya nga na nabanggit ko, this passage ang pinakaunang proklamasyon ng mabuting balita. They call this passage in doctrinal term na proto-evangelium, which means the first proclamation of the gospel. Makikita natin kung bakit, mga kapatid, kung bakit almost all of them, no, kung bakit lahat sila, no, kasi may mga scholars din na hindi naniniwala na ito yung first gospel na pinroclaim. Pero kagaya nila, ako mismo ay naniniwala na ito yung totoong unang proklamasyon ng grasya ng Panginoon, ng pagliligtas, ng planong pagliligtas ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. No, makikita natin na talagang nandun pa lamang, sa verse 15 pa lamang na yun, nakita na natin that there is a promise there na sa pamagitan ng seed ng woman, ng offspring ng woman ay sisirain, wawasakin, dudurugin ng offspring na yon, which is si Jesus Christ, yung head ng serpent. Again, sa passage na yan, makikita natin, ito po ay nagpapakita sa bawat isa sa atin ang gagawing pagliligtas at pagtubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. No, there is one reason why God made this promise, mga kapatid. Mayroon pong iisang dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon, kung bakit ibinigay ng Panginoon ang pangakong ito sa bawat isa sa atin. Meron pong nag-iisang dahilan kung bakit nagpahayag ang Panginoon ang pangakong ito sa atin. And that is because tayo pong mga tao, we have a great need. Tayo pong mga tao, meron po tayong malaking pangangailangan. At yung pong malaking pangangailangan nito ay kaligtasan. Ang malaking pangangailangan na ito is redemption sa ating mga kasalanan. Nasa punto po tayo ng ating buhay kung saan wala tayong magagawa para sa ating mga sarili para iligtas tayo doon po sa parusa ng ating Diyos para po sa ating mga kasalanan. Wala kang magagawa. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, tayo po ay kasangkapan ng galit at puot ng ating Diyos. Tayo po ay kasangkapan ng galit at puot ng ating Diyos. Dahil sa ating kasalanan, naharapin natin ang parusang itinakda niya
para po sa bawat isa sa atin. Itinakda niya na dapat nating danasin, na deserve po ng bawat isa sa atin. At yun po ay kamatayan. Yun po ay walang hanggang pagkahiwalay sa ating Diyos. And yun po yung ibig sabihin. Ito po yung na makikita natin kung bakit pinalayas ng Diyos si Adam and Eve doon po sa garden, dahil never magkakaroon po ng fellowship ang banal na Diyos sa isang taong makasalanan. And that means sa atin din, mga kapatid, kung tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, never tayong makakalapit sa ating banal at matuwid na Diyos. Never po mangyayari yun. Dapat nating tandaan, walang palalagpasing kasalanan ng ating Diyos. Maliit man o malaking kasalanan ang ginawa natin sa harapan ng ating Diyos, mananatili ang hustisya at parusa ng ating Diyos sa lahat ng ating pagkakasala. Whether ikaw ay nagkasala, ikaw ay nangupit ng piso or nagnakaw ng 1,000 pesos or 1 million, haharapin mo ang parusa ng ating Diyos. Walang maliit at malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos at lahat ng yan ay paparusahan ng ating Diyos. Ipaparanas at ipapakita ng Diyos ang kanyang hustisya sa ating mga makasalanan. At yan po ang katotohanan. We are sinful sa harapan ng ating Diyos. Again, nabanggit ko kanina, and alam din at makikita rin natin sa salita ng Panginoon na lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang naghahanap sa Diyos, walang nakasusumpong sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung titignan at babalikan natin yung garden, kinonfront ng Panginoon si Adam and Eve sa kanilang kasalanan. Tama? Kinausap ng Panginoon si Adam and Eve. Hinanap niya si Adam and Eve sa garden. Kinonfront ng Panginoon. Bakit niyo ginawa yan? Bakit niyo ginawa? Bakit niyo ako dinisobey? Bakit? Dahil nais ng Panginoon na itong si Adam and Eve, nung time na kinonfront niya, itong dalawang ito, is magkakaroon sila ng repentance sa Panginoon, ng repentance sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi po natin nakita yon kay Adam and Eve. Ano po yung nakita natin? Sabi ng Panginoon, kay Adam, dahil po sa babaeng binigay niyo sa akin. Ang sabi ng Panginoon kay Eve, bakit mo ginawa yon? Dahil po sa ahas. Hindi po natin nakita ang pagsisisi sa kanila. Ano po ang nakita natin? Nakita po natin yung pagsisisihan sa kanila. Hindi pagsisisi, pero nagsisihan po ang mga ito. Hindi po ganun yung nais maging response ng Panginoon. Once na iparealize at ipakita sa iyo ng Panginoon na ikaw ay makasalanan sa kanyang harapan, nais ng Diyos from that moment, makita mo at repent ka sa harapan ng Panginoon. Yun yung gusto niyang maipakita mo sa Kanya. Pero si Adam and Eve, hindi po gano'n yung nangyari sa kanila. Kinonfront ng Panginoon si Adam and Eve pero sa pagnanais niya na sila ay mag-confess sa kanilang mga kasalanan, na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan, pero hindi nangyari yon. Ano sinabi ni Eve dahil po sa ahas, no? Na inyong dahil po sa ahas kaya ako nagkasala. And again, nakita din natin kung paanong hindi na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon si Satan para mag-confess ng kanyang kasalanan. No? Tikita po natin yung difference. Si Adam and Eve, tinanong ng Panginoon. Pero yung ahas, si Satan, ano po yung binigay ng Panginoon sa kanya? Curse po agad sa ahas. Kinurse niya agad ng Panginoon agad yung ahas. And ito pong curse na ito na ibinigay ng Panginoon, ano po yung curse na yon? Na siya ay gagapang sa lupa at kakain ng alikabok. Yun po yung curse na binigay niya sa ahas. At sabi pa dyan, no, yung pong curse na yan na binigay ng Panginoon sa ahas, yan po ay pagpapakita
ng total defeat ni Satan. No? Yan po ay foreshadowing ng total defeat ni Satan. It is a metaphor or a symbol ng total defeat and humiliation ni Satan. Yan, makikita po natin yung example niyan sa Micah chapter 7, verse 16 to 7. No? And then after po yung first curse na yon sa Ahaz, then ito po yung sumunod na curse sa Ahaz. Sabi sa verse 15, I will put enmity between you and the woman. I will put enmity between you and the woman. No, ito po yung literal sa bawat isa sa atin. No, makikita po natin na itong curse na ito na binigay ng Panginoon sa Ahaz ay talagang ma-experience ng bawat isa sa atin. Pag sinabi pong enmity, yan po ay puot, galit, takot. Yan po ang ibig sabihin ng word na enmity. No, kaya nga po, sa panahon natin ngayon, kahit sa panahon po natin ngayon, kapag tayo po ay nakakita ng ahas, meron lamang pong dalawang option. It's either mauna kang tumakbo or mauunang gagapang palayo yung ahas. Naalala ko nung bata ako, malapit po kami sa ilog kasi. And madalas, doon kami hinahabol ng palo ng tatay ko. Doon kami sinusundo ng tatay ko. Kasi madalas kami nasa ilog, kaya nugnog talaga. Sunog talaga kami. Meron pong isang pagkakataon, pumunta po ako sa ilog and may bangin po doon. Tapos yung pagbaba ko po doon, tumatakbo ko, bigla na lang tumawid yung cobra, ahas. Nagkagulatan kami, talaga. Nagkagulatan kami. Ako tumakbo pabalik, yung cobra gumapang pabalik doon sa pinanggalingan niya. Ganun na lamang yung takot ko kasi alam natin na talagang napakadelikado ng ahas. Alam po natin na sadyang napakakamandag ng ahas. And dumarating nga sa panahon po doon, nung bata ako, kapag nakakita ng ahas yung mga uncle ko, mga tito ko, hindi sila titigil hanggat hindi nila nadudurog yung ulo ng ahas. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nadudurog, hanggat hindi nila nakikita yung ahas at hindi nadudurog yung ulo ng ahas. Ganun nila pinapatay ang ahas. And ito po sa binabasa at pinag-aaralan po natin ngayon, ganun pa rin yung galit ng tao sa ahas. No? Kaya nga sinasabi natin, layuan mo yung kaibigan mo, ahas yan. Bakit natin kinukumpara? Kasi yung ahas traidor. Yung ahas, yung pong karakter niya, unpredictable po yan. No, kahit pa sinabihin natin na itong ahas na ito ay domesticated, alaga, mag-aalangan ka pa rin na hawakan ng ahas. Kasi natatakot ka. Sabihin na, nangangagat ba yan? Kasi alam nga po natin, delikado ang ahas. And ito pong katotohanan ito po ay sinabi ng Panginoon simula pa lamang nung una na tayo pong lahat na meron pong enmity, meron pong galit, meron pong puot dito po sa ahas. No? Enmity between you and the woman, yan po yung sabi ng salita ng Panginoon. And spiritually speaking po, no, sinasabi po ng salita ng Panginoon, it is the same with Satan. Yung enmity na sumpa ng Panginoon sa ahas between Satan's offspring and the woman offspring, yan po ay totoo po sa ating pong panahon ngayon. The scripture warns us about this, that Satan will never stop destroying. He will never stop deceiving every person who is the bearer of the image of God. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, huwag kang magtaka kung madalas nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Huwag kang magtaka kung madalas ikaw ay nakakaranas na dandong ka sa sitwasyon ng buhay mo na talagang nagda-doubt ka. Iniisip mo, totoo bang sinabi ito ng Panginoon? Totoo bang tutuparin ng Diyos yung pangako niya? Mga kapatid, yan po yung ginawa ng ahas kay Eve. Pero mga kapatid, ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, do not doubt the truth of God's Word. Huwag natin
Huwag tayong magkaroon ng pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, enmity has the idea of ill will, hatred, and a mutual antagonism. Satan's hatred of Eve was nothing new. It was already present. But now, man will, generally speaking, have the antagonism towards Satan. There is now a natural fear of Satan in the heart of men. Meron pong natural tayong takot kay Satan. Nabanggit ko kanina sa bawat isa sa atin na tayo po ay pinanganak na makasalanan. Yes, that is true. Pero hindi po tayong ipinanganak na ang sinusunod natin ay si Satanas. Hindi po tayo ipinanganak na ang ating sinusunod ay si Satan. Naturally, we are obeying our own self. Ang gusto lang natin gawin ay sundin kung anong gusto natin. Hindi po tayo obedient sa Diyos nung ipinanganak tayo, hindi rin tayo obedient kay Satan. Pero tayo po, ang gusto natin, masinusunod natin yung sarili natin. And sabi nga po sa enduring word, sabi diyan, if we are born naturally rebellious against God, we are also born cautious and afraid of Satan. One must be hardened to willingly and knowingly serve Satan. So kailangan mo dang maging matigas yung puso natin para gawin natin sa sarili natin at sundin natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Satanas para maging tagasunod tayo ni Satan. Mga kapatid, we are not naturally born na tayo po ay slave ni Satan. We are slaves sa sarili po natin. Pero sabi po dito sa enduring word na ito, which is a commentary, sabi niya, kailangan mo na maging harden yung puso ng tao para instinctively, para makita niya na yung ginagawa niya ay talagang gawain ni Satanas. Kaya pansinin po natin kung tayo po bilang tao, alam na nating kasalanan, talagang ginagawa pa natin, mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo. Again, instinctively, sabi diyan, we don't serve God or Satan, we serve ourselves, which is fine with Satan. No? Which is fine for Satan. No? Okay, kung ayaw mo sa akin, then okay lang. Na maging makasarili ka, sundin mo kung anong gusto mo. Ang mahalaga para sa akin, huwag kang magpasakop sa Diyos. Ang mahalaga sa akin, huwag kang sumunod sa Diyos. Yun po yung gustong mangyari ni Satan. His ultimate goal is contaminating yung pong relationship po natin ng nating mga mananampalataya sa Panginoon. Na sa pamagitan ng mga bagay sa mundong ito ay ginagamit ito ni Satan sa kanyang kasinungalingan upang talikuran natin ang katotohanan na nasa sa atin. Yan po yung ginagamit ni Satan. No, and again, mga kapatid, because of that, sa ating pong passage, makikita din po natin, sabi diyan, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. This passage tells us na kailanman ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng seed ni Satan and ng seed ng woman. Sa pamagitan ng offspring ni Satan at sa pamagitan ng offspring ng woman. Never sila magkakaisa, never sila magkakasundo para itong yung pong madalas nating naririnig na hindi mo kailanman mapagpagsama ang tubig at ang langis. Never natin mapapagsama ang tubig at langis, and ganun din po dito. There is a constant battle between the offspring of the woman and the offspring of Satan. And mga kapatid, yung offspring na tinutukoy dito sa passage na ito, yung offspring na tinutukoy dyan ni Satan are those people who deny the truth. Those are the people na
reject Jesus Christ. Those are the people na hindi naniniwala sa Diyos. They are the people who harden their heart for the truth. Sila po yung naging offspring ni Satan. Yung pong mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, yung pong mga taong nireject yung katotohanan, daladala ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga taong offspring ni Satan. And of course, alam natin lahat, yung pong offspring na tinutukoy dito ng babae is yung pong offspring, is tayo po na mga mananampalataya sa Panginoon. But in this passage particularly, yung pong offspring na binabanggit dyan, yan po ay singular lang po yan. And yan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. The offspring of the woman na binabanggit po again dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon at ating tagapagligtas na si Kristo. Siya po yung promised Messiah sa Genesis chapter 3 verse 15. Siya po yung ating tagapagligtas. He is our Savior and He is the one who will deliver us from the punishment and penalty of our sin, and He is the one who will crush Satan's head, mga kapatid. Sa pamagitan ni Kristo, natanggap din po natin, no? Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, dahil po namatay si Kristo para sa atin, dahil po siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, natanggap din po natin yung mabuting balitang ito at sa pamagitan nito ay nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Diyos. Natanggap po natin ang kapatawaran para po sa ating mga kasalanan. Natanggap po natin ang kaligtasan na pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Natanggap po natin ang pagpapatawad sa ating mga pagkakasala. Tayo po ay tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay iligtas. Napagtagumpayan ng ating Panginoon yung pong kamatayan. Napagtagumpayan ng ating Panginoon yung pong ginawa ng mga tao sa Kanya para po sa atin. Siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay linisin at tubusin at upang maging kabahagi ka muli sa mga anak ng ating Diyos. Galatians chapter 3 verse 16, sabi diyan, now the offspring were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one and to your offspring who is Christ. So malinaw na binabanggit po doon sa Genesis chapter 3 verse 1 na offspring ng woman ay si Jesus Christ. Yan po ay pinatunayan ni Paul dito po sa ating binasa sa Galatians chapter 3 verse 16. Malinaw po na sinabi sa atin ng Biblia that this promise of salvation can be only found. Ito po ay matatagpuan lamang natin, makikita lamang natin, marireceive lamang natin sa pamagitan po ng seed ng woman, which is, again, si Christ. At pinapatunayan din po ng salita ng Diyos that indeed this is Christ. Why? Bakit? Because He is the only one who has the power. He is the only one. Siya lamang yung nag-iisang may kakayahan upang durugin, tapusin si Satanas. Upang talunin si Satan. Christ is the one who crushed the head of the snake. And that is Satan. He is the only one who can do it because Jesus is the promised Redeemer in Genesis chapter 3 verse 15. Again, sa ating pong passage, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Nakita natin, mga kapatid, makikita natin dito pa lamang sa
Genesis chapter 3 verse 15 pa lamang makikita po na natin kung paano na inihayag ng Panginoon ang unang-una ang pagtubos ng ating Panginoon sa atin, ang pag-redeem niya sa atin. Pangalawa, dito pa lamang makikita na natin kung ano ang sasapitin ni Satan pagdating ng panahon. Ang kaparusahan, ang kanyang total defeat. Pinakita sa atin ng Diyos ang pagkagapi ng ang pagkagapi ni Satanas. Ang battle sa pagitan ni Satanas at nung seed or nung offspring ng woman is already determined. Alam na ng Panginoon ano ang mangyayari. Alam na ng Diyos kung sino ang magwawagi sa laban na yon. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Christ the one who reigned victoriously dito po sa battle na ito. At ito po, once again, ay tinapos ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Tinapos ng Panginoon ang laban na ito. Isinakatuparan ng ating Diyos yung pangakong ito na binitawan ng Diyos Ama dito po sa Genesis chapter 3 verse 15 doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Akala ni Satan nung time na yon, masaya siya dahil napatay niya yung Messiah. Pero hindi niya alam, yun pala yung simula ng kanyang pagkawasak, ng kanyang pagkatalo. In Romans chapter 16, verse 20, and the God of peace will soon crush Satan under your feet. And yun po yung nangyari sa cross. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Again, tinapos na ng Panginoon ang laban. Tinapos na ng Panginoon ang battle na ito. Sabi po ng enduring word, there is no doubt this is a prophecy of Jesus. Ultimate defeat of Satan. God announced that Satan would wound the Messiah. Sabi po diyan, you shall bruise his heel. But the Messiah would crush Satan with a moral wound. It was as if God could not wait to announce this plan of salvation to bring deliverance through the one known as the seed of the woman. Kumbaga, Genesis chapter 3 pa lang, talagang excited na ang Panginoon para ipakita, isabihin sa atin kung sino ang magwawagi sa battle na ito. And again, sabi po ni Spurgeon, there is no doubt this is a prophecy of Jesus' ultimate defeat of Satan. God announced that Satan would wound the Messiah. Sabi po diyan, God announced that Satan would wound the Messiah. You shall bruise his heel, but the Messiah would crush Satan with a mortal wound. He will bruise your head. It was as if God could not wait to announce this plan of salvation to bring deliverance for the one who... Mali yung nabasa ko kanina. Anyways. So yun po, sabi po yun ni Spurgeon. Inulit ko lang pala yun, no? Naduduling na ako. Anyway, so sabi po dyan, so yun po isang malinaw na katotohanan na makikita po natin. No? And sabi po ng Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, since therefore the children are shared in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subjected to lifelong slavery. This passage po na makikita po natin, dahil po tayo ay iniligtas ng Panginoon, dahil po nagtagumpay ang Panginoon sa battle na ito, at dahil po tayo iniligtas at na-redeem sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naging kaisa, kasama, naging isa kay Kristo.
And mga kapatid, ito po yung gusto pong tandaan ng bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Alam ko po na hindi pa rin po tapos yung pong battle na ito. Nandyan pa rin po na sinasabi po sa atin sa Ephesians chapter 6 na yung pong battle na ito para po sa bawat isa sa atin. Kasi nagpapatuloy ang pagdideceive ni Satan. Do alam natin, nandun po yung peace sa puso ng bawat isa sa atin that tayo po ay victorious dahil kay Christ, mananatili si Satan na dinideceive tayo. Kaya ang sabi po ng Ephesians chapter 6, yung pong battle ay hindi po flesh and blood. It is a battle sa spirito. And mga kapatid, nais ko pong patuloy na ipaalala sa bawat isa sa atin na anuman yung temptasyon na dumarating sa ating buhay, anuman yung kasalanan na meron tayo na talagang paulit-ulit nating ginagawa, mga kapatid. Sinusuko natin sa Panginoon pero nakikita natin na nandoon pa rin, binabalikan pa rin natin, na iniisip na natin sa sarili natin, bakit ganito yung nangyayari? Bakit paulit-ulit ko pa rin ginagawa? Lord, sinurrender ko na to sa iyo. Mga kapatid, there is victory over sin. Yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Trust Him. Depend on Him. Hindi mo kayang pagtagumpayan ang temptasyon sa sarili mo. Depend sa power na binibigay sa iyo ng banal na Espiritu. Dumepende ka sa pangako ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Kung ang Panginoon ay nagtagumpay sa labang yan, then ako'y naniwala at ang katotohanan ay tayo rin po ay magtatagumpay sa battle na hinaharap po natin. Because we are in Christ. Kaya mga kapatid, talagang kamangha-mangha yung pangyayaring ito. Dahil kahit pa alam ng Diyos na babagsak ang tao sa pagkakasala, hinayaan niya itong mangyari upang sa ganon ay lubusan nating makita, lubusan nating ma-appreciate ang kagandahan ng kanyang biyayang kaligtasan at pagtubos sa pamagitan ng Mesayang kanyang ipinangako para sa atin. Kasabay ng kanyang katagumpayan, kasabay ng katagumpayan ng ating Panginoon laban kay Satan ay ang pagpapahayag na tayong mga sumasampalataya kay Kristo, na tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay nagkaroon din ng katiyakan muli na pagdating ng araw ay makakasama muli natin ang ating manlilikha. Makakadaupang palad muli natin ang ating Diyos. Makakasama natin personally ang ating tagapagligtas. Kung saan tayo ay magpapatira pa sa pagpupuri at pagsamba at pagluwalhati sa Kanya. Now, mga kapatid, bilang bottom line, Genesis chapter 3 verse 15 present us the first gospel promise foretelling Jesus' victory over Satan and His redemption for humanity. Yan po yung kabuuan ng Genesis chapter 15. And bilang application, mga kapatid, again, hope in God's promise. Despite of our sin, God provides forgiveness and redemption through Christ. If God, kumbaga, kung na-realize, unawa sa iyo ng Diyos kung sino ka, then repent, mga kapatid. Mag-repent ka sa kasalanan mo. Second, faith in the seed. Trust in Jesus Christ, the ultimate victor. Number 3, yung po spiritual warfare. We are sa mundong ito at talagang meron pong warfare sa bawat isa sa atin. Hindi po sa physical, pero sa spirito po yung laban. So recognize Satan's scheme and rely on God's power. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon. Salamat dahil sadyang mabuti ka po sa amin. Salamat Panginoon dahil simula pa lamang nung una,
Bago pa man magkasala ang tao, ay nandun na po ang inyong solusyon sa amin pong malaking problema. Salamat, Panginoon, for giving us this promise and for fulfilling this promise, Panginoon, sa pamagitan po ng kapanganakan at kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus. Salamat po sa inyong pagtubos. Salamat dahil niredeem niyo po kami ng inyong banal na dugo na nabubo doon sa krus. Salamat, Panginoon, at purihin ka. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy na sasamba, patuloy na magpapakumbaba sa inyo. Sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.